The Lord be with you. and with your spirit. The Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. When Jesus had risen early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven 7 demons. She went and told his companions who were mourning and weeping. When they heard that he was alive and had seen by her, they did not believe. After this, he appeared in another form to 2 of them walking along on their way to the country. They returned and told the others, but they did not believe them either. But later, as the 11 were at the table, he appeared to them and rebuked them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw him after he had been raised. He said to them, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, everyone. Today is Saturday, the 7th day of the octave of Easter. We call it octave, means 8. 8 days we will be remembering. We will be reflecting. We will be reliving the glorious manifestation of Jesus' resurrection. Today's gospel repeats the same thing. Pero mapapansin ninyo sa Ebanghelyo ni San Marcos, bakit masyadong matabang? Bakit parang diretso ang kaniyang sinasabi? Nagpakita kay Maria Magdalena, nagpakita sa 2 alagad na papunta doon sa Emmaus, at nagpakita uli sa 11. Mapapansin ninyo ang pagkakasulat ni San Marcos ay walang masyadong maraming kolorete. Direkta, concise, simple. Bakit kaya? Anong rason? Kasi nito mga nakaarang araw, ang mga binasa natin ay sa narrative ni San Lucas, na doon may 2 anghel sa paanan at sa ulunan ni Jesus. Nung isang araw, ang binasa natin kay San Mateo. Nung isang araw kay Saint John. Pero bakit kakaiba kay Saint Mark? Trivia lang, para medyo tayo'y mayroong background sa Ebanghelyo ngayon. Ang Ebanghelyo ni Saint Mark, ang kauna-unahang Ebanghelyong naisulat nung panahong iyon. Nauna siya kay Saint Luke, Saint Matthew, and Saint John. At naisulat ni Saint Mark ang kaniyang ebanghelyo 30 years after the death of Christ. Meaning 30 years after the resurrection. Ano pong kinalaman sa ebanghelyo? Dahil siya yung unang nagsulat, the best na ma-remember niya sa kaniyang isip, yun lamang ang kaniyang ilalagay. Dahil nagmamadali siyang magsulat, wala nang detalye. Ang isusulat na lang niya ay yung katotohanan ng nangyari.
na si Maria Magdalenay, nauna doon, nagpakita pagkatapos sa 2, pagkatapos sa 11. Kumbaga, sa kanyang pagkakasulat, ay diretso niyang sinasabi yung event na nangyari. Hindi ba siya magaling na writer? Hindi naman. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Dahil ang nais niyang mangyari, maisulat agad kung ano yung nasa kaniyang isip at kung ano yung kaniyang naaalala. Ganoon ang sitwasyon. Kaya mabasa natin sa Ebanghelyo ngayon, direct ang sinabi ni Saint Mark. Pero sa 3 talatang ito, in this Gospel of today, mayroong isang word na pare-pareho. Ano yun? They did not believe. Binalita ni Maria Magdalena, they did not believe. Ibinalita ng 2 tao sa mga alagad, and yet they did not believe them either. At noong pangatlo, ang sabi ni Jesus, their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw Him. Hindi lang naman sa kanila nagpakita si Jesus. Sa first letter of Paul to the Corinthians, sinabi doon ni Saint Paul na si Jesus ay nagpakita din kay Saint Peter. Nagpakita din siya kay Saint James the Great. At nagpakita rin sa almost 500 people. Nangangahulugang ang katotohanan ng muling pagkabuhay ay nasaksihan at nakita ng mga taong naniniwala kay Kristo. Nakita niyo yung movement. Kahit na sila'y hindi naniniwala sa dulo ng Ebanghelyo, He said to them, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature." Kahit na hindi kayo naniniwala, sila pa rin ay kinumisyon ni Jesus to preach the gospel, na isang pagpapatunay na kahit na sa kabila ng unbelief, sa kabila ng confusion, sa kabila ng kanilang limitation ng karanasan kay Jesus, sila pa rin ay ipinadala upang ipahayag ang Ebanghelyo. Nangangahulugang hindi naghihintay si Jesus ng perfection ng tao. Nangangahulugang sa kabila ng kahinaan ng tao, sa kabila ng kaniyang limitasyon, ang bawat isa'y isinusugo pa rin ni Jesus upang maging daluyan ng pag-unawa, ng kabutihan, ng pagmamahal, ng biyaya at dakila, kasama ang himala ng Diyos sa Ebanghelyo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, tayo'y mga meron lamang ng muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi ko naman nasaksihan. Hindi rin natin pwedeng sabihin, hindi abot ng aking kaalaman. By the fact that we believe in the resurrection, we become missionaries of the gospel of truth. Lahat tayo ngayon
sinasabihan din ni Jesus to go into the world and proclaim the gospel to every creature. Kung sino yung nasa paligid ko, kung sino yung abot ng aking kamay, kung sino yung abot ng aking kaisipan, ito yung aking mundo. Hindi natin kailangang pumunta sa ibang lugar. Even here and now, pwede tayong maging missionaries of the gospel of Christ. First, by becoming a faithful believer in the resurrection. Pangalawa, maniwala ka sa first-hand witnesses. Sila ang first-hand witnesses ng resurrection ni Christ. At wala naman tayong ibang panggagalingan ng paniniwala kung hindi ang pagsaksi ng mga unang apostoles at alagad na naroroon sa pangyayaring iyon. At hindi sila pwedeng magsinungaling dahil nakasulat sa Ebanghelyo. Hindi sila pwedeng gumawa ng storya dahil ang storyang hindi totoo'y nilalamon ng panahon at nilalamon ng katotohanan. Dahil ang katotohanan, anuman ang panahon, ay mananatiling totoo kahit nasa gitna ng kasinungalingan. Only the truth is lived by the test of time. Kaya kung tayo'y nakadugtong sa katotohanan, wala na tayong iisipin pa at ipapaliwanag pa. Ang gagawin na lang natin, mamuhay bilang isang naniniwala't sumasampalataya sa kapangyarihan at biyaya ni Kristong muling nabuhay. Ito yung ating hope. Ito yung ating pag-asa na tayo rin sa ating buhay sa gitna ng confusion at alanganin ng ating karanasan, nananatili ang Diyos na tumatawag sa atin nagsasabing, mayroong buhay sa likod ng krus na ating pinagdadaanan. At ito ay ang mabuhay kasama si Kristo sa kaluwalhatian ng kaniyang Ama. Amen. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.